Guys, tanong ko lang, naka-experience na ba kayo ng ganito? Yung nag-request kayo ng product for review, tapos nung dumating, parang tubig lang pala yung laman. Ito yung items na natanggap ko, guys. Based sa actual use ko, wala akong napansing coating effect. Walang kapit, walang shine, walang enhancement, lahat wala. Parang plain liquid lang talaga siya. Hindi ito paninira ha, hindi ito paninira. Personal experience ko lang to, guys. At gusto ko lang mag-share para aware tayo ha. Ngayon, papakita ko sa inyo, ito yung chat ko doon sa seller. Ito yung chat ko. Sinabi ko, ganito, ganyan, bla bla bla. Basahin nyo na lang. So, yun. And then, ito guys, ito, sana makatulong to sa inyo. Kasi ganito yon. Imbes na pilitin kong i-promote itong product na to, nag-reach out ako sa TikTok customer service. Dito ko nalaman, syempre, noon, nung first timer ako, pwede palang ipa-cancel, no? So, yun, pinakancel ko to guys. Imbes na i-promote ko tong product na to, pinakancel ko to. Kasi hindi natin pwedeng ipilit na i-promote yung isang product na hindi tayo satisfied. Kawawa yung mag-check out. Kawawa yung maliligaw sa promotional video na ginawa natin. Tapos mag-o-order sila, di ba? Oh, ganun 'yon. So yun guys, yun nga, tuturuan ko kayo kung paano magpa-cancel nito. Basic lang, easy step lang guys, napakadali i-cancel. Syempre, wag naman kayong teka lang ha. Syempre, wag kayong magka-cancel ng isang product na hindi niyo pa naman na-test kasi parang ano na yan, ang pangit tingnan, di ba? Umorder kayo ng magandang items tapos ipapakancel niyo sa customer service. Wag naman ganun sana guys ha. Wag ganun ha. So ito, papakita ko sa inyo yung tutorial kung paano ko ginawa. Ito guys, punta kayo dito sa profile nyo. Tapos ito sa gilid, your orders. Click nyo lang yan, your orders. Tapos click nyo itong samples. Yan, itong samples na to. Yan. Tapos antayin nyo lang. Ito, click nyo itong free sample. Yan, may mga nakapending ako dito, pending criteria. Tapos pili lang kayo dyan. Kunwari, itong sa taas na to. Hindi to ha, wala tong problema ha, wala tong issue ha, hindi ko pa lang siya nagagawa ng content. Ito kunwari, pili kayo dito. Kunwari, ito yung may problema. Yan, need content, di ba? Click nyo lang yung product, click nyo lang yan. Tapos sa baba, scroll lang kayo sa baba. Tapos ito guys, TikTok, contact TikTok shop. Click nyo lang yan, contact TikTok shop. Yan, tapos scroll nyo sa baba. Yan. Ito guys, chat with us. Yan, click nyo lang yan, chat with us. Tapos ito guys, chat with live agent. Yan, makikipag-usap ka na dyan. Live agent yan guys ha, totoong tao yung kausap nyo, hindi bot. So yun, tapos ano nyo na lang, i-raise na lang yung concern nyo. So yun guys, ito yung proof, papakita ko sa inyo, ito yung proof na na-cancel na yung item. And confirm na no need na mag-create ng video. So napakadali lang, di ba? Napakadali lang. Sinashare ko to kasi alam ko maraming creators ang napipilitang i-promote kahit hindi naman nag-work yung product nila. Ang problema doon, baka may makapanood ng video mo, mainggan nyo pang umorder. Tapos sila rin yung madi-disappoint, di ba? Pangit noon. So ganun lang guys, hindi ka na pipilitin gumawa ng video kung valid naman yung concern mo. Siyempre, mag-send ka ng picture, ng proof, ng video, depende sa'yo. Pero kung satisfied naman yung customer service, usually hindi na sila humingi ng video or ng proof. Basta na ipaliwanag mo ng maayos. Again, itong video na to is for awareness lang. Hindi lahat ng product ay pare-pareho ng magiging resulta. Okay? As creators, responsibility din natin na maging honest. Kung naka-experience ka ng ganito, alam mo na. Yes, alam mo na ngayon na may choice ka. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to, paki-follow naman ako.